Makibalita naman tayo ngayon kaugnay sa bagyong Romina. Makakapayam natin live si Miss Lori de la Cruz, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga po, Miss Lori. Magandang umaga din, Sir Andrew, at sa mga kababayan natin. Bakit po natin binigyan ng local name itong si Bagyo na wala pa naman po sa loob ng PAR? First time po bang ginawa to ng Pag-asa? So, hindi po siya first time. Nangyari din po ito during the time of Yolanda, wherein nasa labas pa lang po ng PAR at approaching pa lang siya ng ating area of responsibility. Nag-assign na po tayo ng local name sa kanya dahil during the time sa bilis niya at sa lakas nito, kukulangin po tayo ng lead time. So, inagahan na din yung warning. So, nangyari na po siya during the time of Yolanda. Although, sa ngayon, sa case po ni Tropical Depression Romina, first time po ito na nag-assign tayo ng pangalan ng local name na hindi po pumasok ng ating area of responsibility. Pero ang rason po kung bakit nagbigay tayo ng local name ay dahil nagkaroon po tayo ng signal. Nag-issue tayo ng signal number 1 doon sa Calayan Islands at sa southern portion ng Palau. Tama po ba na itong si Bagyong Romina galing po sa low pressure area na pinanggalingan naman noon nito ni Bagyong Kerubin? Actually, hindi po. Si Bagyong Kirby naging LPA, tapos yung LPA na yon na-dissipate o natunaw po dito sa malapit sa Mindanao area. And then, pati ba kung vortex po itong nabuo sa labas ng ating area of responsibility na naging si Bagyong Romina. Ano po yung nakikita nating posibleng magiging kilos nito ni Bagyong Romina? Sa ngayon, actually, papalayo na siya. Nag-issue na po tayo ng final bulletin as of 5 a.m. So, ibig sabihin po nito, wala na po itong direktang epekto sa atin. In terms of yung wind o yung hangin, ang nakikita na lang nating epekto nito, yung trough nito ay nagkukos ng mga pagulan sa Palawan Province. Miss Lori, ito po yung tanong ng mga kapuso natin o masalo magpapasko po. Saang lugar po sa bansa ay maapektuhan ng Bagyong Romina? Well, ayun nga po, as I mentioned, hindi na po nakaka-apekto si Bagyong Romina sa atin. Sa ngayon, nag-issue na po tayo ng final bulletin kaninang 5 a.m. Pero ngayong Pasko, madami pa rin province ang ina-expect natin makakaranas na mga pag-ulan, particular po dito sa Southern Luzon. So, uulanin pa rin ang Bicol Region, ang ilang bahagi ng Eastern Visayas, ang Calabar Zone, ang Central Luzon, at maging dito po sa Metro Manila, mataas ang chance ng mga pag-ulan sa Pasko. So, ayun po, mag-monitor po tayo sa maging updates ng Pag-asa at sa mga possible po ng mga heavy rainfall warnings. As well as sa Mimaropa, posible rin po yung mga pag-ulan. Miss Lori, after po nito ni Romina, may nakita po ba tayong susunod pa, napapasok pa dito sa PAR? So far sa ngayon sa ating projection, mababa naman na po yung chance na may mga buong bagyo. But then, ang ating advice pa rin, mag-monitor pa rin po tayo sa updates in case man may mga significant changes. Maraming salamat, magandang umaga po, Miss Lori de la Cruz, weather specialist mula sa Pag-asa. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.